Gumawa lang pala ako ng homemade cordon bleu para sa Friday baon ng mga bata. At syempre, kasama na din ang baon ng asawa ko dyan. I-prepare ko na pala lahat ng mga ingredients. Kumuha lang ako ng cheese at hihiwain ko yan. Hihiwain ko lang yung cheese. Medyo makakapal ang pagkakahiwa ko dahil mas masarap ang cordon bleu kapag marami yung cheese. Sabi pala ni Sanaya dyan, Mama, I want to help you. Kaso nga lang, nagmamadali na ako dahil alas 10 na ng mga oras na yan. Kita nyo naman din sa itsura ni Sanaya na antok na talaga yan. Pero dahil nga may ginagawa ako, kaya eto, andito din siya sa tabi ko. Tuwang-tuwa nga si Sanaya nung binigyan ko siya ng cheese at napapasayaw pa nga. Kinuha ko lang yung food processor tapos inilagay ko na yung chicken. Etong chicken pala is 180 pesos nung binili ko sa palengke. Tapos press lang natin yan para mag-grind na yung chicken. Sobrang bilis lang naman yan kapag may grinder ka. Pero kung wala, pwede mo namang gawing mano-mano. Naglagay lang ako ng garlic powder, paminta, asin, at 1/4 cup na harina. Halu-haluin lang natin hanggang mag-combine lahat ng ingredients. Tapos set aside na muna natin yan. Dahil wala kaming cling wrap kaya naman etong plastic labo na yung ginamit ko. Malinis pala yan, hiningi ko yan dun sa bilihan ng bigas. Naglagay lang ako ng saktong amount ng chicken giniling natin. Naglagay na din ako ng ham at cheese. Iro-roll lang natin yan. Roll lang natin tapos i-press natin yung bandang dulo para magsiksik yung chicken. After nyan, ilalagay ko na yan sa ref para medyo tumigas. Repeat lang natin yung procedure hanggang maubos natin yung chicken giniling. At dahil nga na-realize ko na baka hindi magkasya sa kaserolang pagpiprituhan ko, yung unang chicken blue cordon na ginawa ko, kaya ayan, niliitan ko na siya. Sa pangalawang pagkakataon nga mga mamshis, napaisip na naman ako na pwede ko pala siyang lutuin sa kawali. Medyo malaki naman yung kawali namin kaya pwedeng-pwede at kasyang-kasya lang tong malalaking chicken blue cordon na ginawa ko. Halos 20 minutes ko lang pala inilagay sa ref yan dahil nga nagmamadali na ako ng mga oras na yan. Dapat sana kahit 1 hour. Para sana hindi malambot yung chicken blue cordon natin habang kino-coat natin. Kinoat ko lang siya ng harina, egg at breadcrumbs. Mas maganda kung coated talaga siya ng breadcrumbs para crispy kapag ipinirito na natin. Press lang natin. Yung cheese pala na natira, kinoat ko din ng breadcrumbs para maiprito. After nating makoat lahat, ilalagay ko lang siya sa lagayan at ilalagay namin sa ref sa chiller lang. At eto na pala yung kanina, pinirito ko lang. Nung naluto na, hinango ko na siya at hihiwain na natin yan. Mas masarap nga sana to kung may white sauce, kaso nga lang hindi ako nakagawa dahil wala kaming available na ingredients dito sa bahay. Pero pwedeng-pwede naman na din siyang isawsaw sa ketchup. Sabi nga pala ni Sion kanina pag uwi, tinatanong daw ng classmate niya kung chef daw ba ako. Binibigyan kasi ni Sion ng ulam yung classmate niya. Masarap daw kasi yung luto ko kaya akala ng classmate ni Sion is chef yung nanay niya. Kung may pagkakataon nga lang mga mamshis, gusto ko din talaga mag-aral ng culinary. Pero hindi pa siguro sa ngayon dahil maliit pa nga si Sanaya at mas priority namin yung gastusin para sa mga anak namin. Para naman sa kanin nila, nagsangag lang ako. Tapos nilagyan ko pala siya ng panchow rice mix dahil masarap nga din yan. At syempre after nating magluto, magpapak na tayo ng baon ng mga bulinggit. Yung mga bata pala hindi sila kumain ng kanin pero nagpapak lang sila ng chicken blue cordon. Hinayaan ko na nga lang din silang magpapak dahil madami naman yung nailuto ko. Ayan, naglagay lang din pala ako ng tag-4 na slice sa baonan nila. Wala na nga silang baon na prutas kasi wala na kaming available dito sa bahay at naubos na. After ko asikasuhin yung baon ng mga bata, syempre asikasuhin ko naman yung baon ng asawa ko. At ayan nga, kulay pink na nga yung lagayan ng sauce ng asawa ko dahil wala nang ibang available na kulay. At ayun lang, thank you for watching. Follow me for more videos. Ingat kayo palagi. God bless. Bye!